Magandang hapon po at welcome pong muli sa aking YouTube channel para sa isa na namang episode. Nasa mga sanga na ang ibang mga alagang native na manok dahil magtakip silim na. 2 araw po ang ating episode ngayon, ang ika-118 days na pagbubuntis at ang ika-119 days na panganganak. Ang video po sana ay update lamang sa ika-118 days, habang nasa editing stage pa ang video ay naabutan ako ng panganganak kaya dinugtong ko na lang po. Enjoy lang po sa panunood at sana matapos ninyo ang video upang malaman ang mga hirap na pinagdaanan namin, lalong-lalo na sa inahin na si Nunay. Nakahiga lang si Nunay, kung mapapansin ay normal lang ang mga kinikilos niya, hindi namin nakikitaan ng pagkabalisa o ano paman, wala talagang signs na mag-labor siya ngayon. Kung matatandaan sa mga previous videos ay nabili po namin ang inahin na ito at nakaanak na at pang second parity na po ito, hindi talaga namin nakita kung paano siya mag-labor sa una. Hindi pa namin nakikitaan ng gatas pero kapag pisilin ay meron naman pero hindi gaano at hindi lahat meron. Unlike sa isang inahin na si Rasa, ay talagang tumutulo ang mga gatas sa kanyang mga teats. Nakahanda na po kami, pati na po ang mga gamit tulad ng mga plastic mateng, ilaw para painitan ng mga piglets at mga gamot. Malakas siya sa tubig dahil nasa 250 grams lang ang pinakain sa kanya. Importante po ang tubig na may electrolytes para laging hydrated at anti-stress. Naging kampante kami na hindi mag-labor ngayon. May nakita na rin kami na mabibilhan ng Lutalize dahil plano na namin na mag-inject kinabukasan sa ika-119 days. Ayan po at active pa siya, parang wala lang sa kanya at walang pinagbago kahapon, pero kami ay sobrang nag-aalala na dahil mag 119 days na, yung nga po dahil may nabibili na Lutalize dito sa amin ay magtuturok na sana kami bukas ng umaga. Dahil sa naging kampante nga kami ay hinayaan na namin siya dahil mukhang hindi talaga mag-labor pa. Pumalik pa po kami ng mga alas 9 ng gabi para mag-refill ng kanyang tubig at ganoon din walang signs na mag-labor. Thousand years later. Kinabukasan na po ito sa ika-119 days, ito na po ang naging ganap. Nabigla po kami dahil may 4 na biik na ang lumabas, nanganak na pala si Nunay. Kung mapapansin sa kaliwa ng inyong screen ay may dukutan na nangyayari. Pasensya po, hindi ko lang ma-focus dahil may restrictions, hindi ko rin nakunan agad sa umpisa dahil dali-dali kaming naghanda sa oxytocin na gamot at nag-inject. Ang nalalabing 6 na biik ang dinukot lahat. Very stressful ang araw na ito dahil hindi namin alam kung anong oras sila lumabas. Ang 4 na biik kasi ay tuyo na ang kanilang katawan, kaya ang instinct namin ay dukutin na agad, baka ilang oras na ang lumipas at hindi nakalabas ang iba. Kaya kung mapapansin kanina ay nakatayo siya at umeere naman pero ayaw talaga, halos naubos na ang kanyang lakas. Isip namin na bahala na mamatay ang biik basta lumabas lang at masave ang inahin. Bumuka ang bibig ng piglet sa loob at ang ngipin ang naging daan para mahila palabas, sa awan ng Diyos ay nailabas din at buhay. Nawalan na yata ng lakas si Nunay. Ang mga sumunod na biik ay dinukot lahat kahit nasa puwerta na ay hindi na niya kayang ipalabas. Eto po lahat ang mga piglets niya, 10 at healthy naman, wala pong stillbirth at mummified. Nakalabas na po ang ibang mga inunan dito at napaka-stressful talaga ng umaga na ito. Bibigyan na ng antibacterial at bitamina. Kailangan din niya ito para mamatay ang mga bakterya na pumasok dahil nagkasugat-sugat ang puwerta at ang daanan ng mga biik.
Ang bitamina naman ay para manumbalik ang kanyang lakas. Napag-alaman din namin sa unang panganganak niya ay hindi rin nabantayan ng dating may-ari. Siguro ay tahimik lang siyang mag-labor. Sa susunod ay may idea na po kami kung paano namin siya i-handle. Mag-inject na ng 10 ml antibacterial. Sunod ay ang B-complex vitamins, 7 ml po ang ibibigay namin. Ito po ang madalas na may namamatay kung may kalakihan ng piglets na hindi kaagad makalabas at kung hahayaan lang. Ang mas malala kung namatayan pa ng mga biik kasama ang inahin. Katulad po nito kung hindi agad nadukot o hinayaan lang ay malamang mas malaki ang problema. May pagkakataon din na baka maliit din ang daanan ng mga biik. Sanay po kami sa dukutan pero ito po ang very challenging sa lahat dahil nahahawakan na ang ulo pero hindi mailabas dahil naiipit sa sipit-sipitan o sa cervix kung di ako nagkakamali. Hindi na mabilang ang paglabas-pasok ng kamay. Kung pwede lang 2 kamay ang ipasok ay ginawa na dahil mahirap at mas nahirapan ang inahin. Ibinaba na ang mga tabing dahil may bagyo yata sa Visayas area at ngayon ang landfall. Umuulan na rin dito para iwas lamig sa piglets. Ito po yung pang-anim na piglet na matagal na kalabas. Titimbangin kung gaano siya kabigat. Nasa more than 2 kg siya o baka maliit lang din ang daanan ng mga biik ng inahin. Umuulan na. Salamat sa Diyos at nakaraos din sa panganganak si Nunay. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan.